Nasa linya ngayon si Senador Coco Pimentel. Maayong buntag, Senator. May buntag, mahupay na aga, magandang umaga po sa lahat, dahimbag na bigat. Opo. Senator, can you just clarify po, ano ho itong sinasabi na come June 11, magdedebate pa lang kayo tungkol sa impeachment sa anong bagay? Medyo naguluhan din ako dyan actually, Manong Ted, no? So, baka kailangan natin ng follow-up request for more information. Naguluhan nga ako dyan kasi nung linipat nga sa June 11, wala rin yung hindi kasama yung kailan yung convening of the impeachment court. Dapat magkasabay yun. Sa scheduling, at least sa scheduling. Oo nga po. Sige. So, ano ba ang parliamentary status? Hello, Senator? Naputol? Okay, sige. So naputol. Wait lang Tama? ha. Oo. Naguluhan daw siya. Naguguluhan daw siya. Tama, naguguluhan daw siya doon sa sinabi na pagtatalunan pa nila on June 11. Hindi, naguguluhan siya kung ano ba ang Sana siya naguluhan? Ano ba ang gagawin supposed to be? Kung ano talaga ang Okay, mangyayari sa sige. June 11. Opo. Ito lang po, iklaruhin natin ang issue mga kapatid. At sana po, huwag ko kayong magsasawa dito sa isyong ito kasi nga sabi ko ho kanina, ito po ay all about accountability. Senator, ano ho ba ang parliamentary status ngayon so far sa Senado noong articles of impeachment na tinanggap ninyo noong Pebrero? Bale, ang parliamentary status niya received by the Senate and then nakaschedule na for the reading of the articles. Originally June 2, lilipat sa June 11. Opo. Ang naging butas nung original schedule ng June 2, merong kaakibat na June 3 convening of the court. Nawala yun eh. Sa paglipat nung June 2 event sa June 11, napansin natin na walang bagong schedule yung June 3 kasi dapat nalipat din yung June 3. So yun po yun. That is the parliamentary status na mag-appear. So number one, received na siya by the Senate. Okay, under the jurisdiction na siya of the Senate. Klaro na yun. Padala na ng notice si SP na House, magpadala na kayo ng prosecutor dito kasi babasahin na nila yung impeachment article sa June 2. Linipat sa June 11. So that is the status now as far as I understand the situation. Okay, opo. And then dahil nga po dapat June 3, di ba? Yung pong reading of the articles of impeachment. Correspondingly, Two. I'm sorry. June 2 ang reading. Apo, I'm sorry. Dapat June 2 ang reading of the articles of impeachment. Correspondingly, ito na din ba yung pong oath-taking ninyo as senator judges? The following day ng umaga, ngayon. Ngayon, sana yun. Okay. Opo, hindi po nangyari yan kahapon at hindi rin mangyayari ngayon. So, ano itong June 11 na nabasa ko, baka mali lang yung aking pagkakaintindi na magdedebate pa kayo sa June 11 kung dapat ba kayong mag-convene as an impeachment court? Can you clarify, please? Dapat hindi. Pero tama ka dyan, Ted, na sa pananalita upon review ng mga sagot ni SP sa kahapon, parang na-insert niya yung idea na yan. Parang napasok yung idea na yan na pati yung pag-convene ng korte, pagdidebatihan pa. Kasi dapat nga yan, nakaschedule na. Kaya pala hindi na schedule. Kasi ang original nga, ulitin ko ang original impeachment calendar na pinalabas ni Senate President noong Pebrero pa ay June 2, babasahin, June 3, iko-convene ang korte. Parang automatic yun, magkapatid yung schedule na yun. Ngayon, nung linipat yung June 2 to June 11, wala tayong nakitang paglipat nung June 3 schedule. Dapat kapatid yan nung linipat sa June 11 eh. So dapat nandun din yan. Okay, sige po. So,
June 11, nabasa ko rin po yung sulat na alas 4 ng hapon mangyayari po yung reading of the articles of impeachment. Senator? Hello? Opo. Pakikuha mo kay Patis yung sulat ni Ginoong Escudero kay Speaker Romualdez. Na nabasa ko may petsa doon at saka may oras. Balikan lang po natin si Senador Pimentel dito po sa isang napaka-importanteng isyong pambayan. Balikan natin. Asan na ba siya? Ay, nasa linya Opo. ulit. Senator Coco, yung June 11, nabasa ko po itong sulat ni Ginoong Escudero. Ang sinasabi po dito, alas 4 pa ng hapon, yung umpong presentation ng Articles of Impeachment. Ano po yan? Kung 4 p.m. ng June 11, ano yan? Dapat before ho ng 4 p.m., before ho ng reading, manumpa muna kayo bilang Senator Judges? Okay. Sa pagkakaintindi ko kung ano yung nasa isip ni SP, 4 p.m. Senador kami niyan. Babasahin nila sa session ng Senado ang articles of impeachment. Tapos, dapat yan immediately or kasunod ng pagbasa na yan ay magko-convert na kami into impeachment court. Yan ang aking the best na pagkakaintindi sa plano ni Senate President. Okay. Sige po. So, kung ito nga po ang hihintayin pa ho ninyo na mangyari, inaasahan ba natin ng alas 4 ng June 11, there will be no other matters on the floor except the impeachment issue? Sa tingin ko, yan ang plano niya kasi ang reason nga ng pag-defer is tapusin daw muna ang legislative matters bago magtitakel ang impeachment. So, ibig sabihin yan, ang projection ng Senate President by June 11, 4 p.m., natapos na namin lahat ng legislative matters. Okay. And then kapag po, assuming lang na wala na kayong other business kung hindi ito lamang, ano po ito? Open and closed lang kaya ito? So far ho ba, wala bang regardless of minority, majority dito, wala ba ho talaga kayong pinag-uusapan dito? Paano ang flow nito? Wala po, wala. Hindi po kami kinukonsulta, kaya nga nag-request for information na tayo sa floor. At medyo incomplete pa rin yung mga ideas na nakuha natin. Kaya pwede natin ituloy yun para to get more information. Pero kahit doon sa original kahit sa original calendar ni Senate President na June 2 babasahin at June 3 ng umaga magko-convene ang Senate as impeachment court. Ang meaning nung convene actually ay mag-oath ang Senate President and then mag-oath kaming mga senator judges. Tapos may mga administrative matters na itatakel siguro dyan. Tapos magbibigay na ng order to the clerk of court, who is the Senate Secretary, to issue the summons. So wala talagang trial action yan na mangyayari in the sense na meron ng witness na ipapaupo sa witness stand. Wala pa yan. Wala naman yan kahit sa original plan ni Senate President. Imposible na rin yan mangyari sa June 11 o umpisaan. Pwede sana yun kung noong February, in-start na yung process. Pwede sana yan. Pero anyway, 4 months ago na yon, tapos na yon. So nandito na tayo. Kaya itong resetting niya ng June 2 to June 11, sayang lang din yung oras. 8 days sana yon na pinapasagot na natin si Vice President Duterte, Sara Duterte, sa kanyang impeachment. At saka, mas sinundan natin yung urgency na nakasulat sa Constitution. Na pagdating sa impeachment cases, huwag nyo lang i-delay yan kasi trial must forthwith proceed. Pero pagdating po yun sa trial action na merong lawyers na naka-appear, magdedebate yung lawyers, merong testigo, kahit naumpisahan niya ng June 2, wala po yun. Opo. Senator, gaano ka-crucial
ang magiging diskusyon dito at pagsasarado ng sesyon on June 11 sa usapin po ng validity ng impeachment trial and, well, yung pong hangganan noong impeachment court, if you know what I'm saying. Ang worry ko lang, sagutin ko na lang kung ano yung worry ko. Sige, Kasi ako kasi yung understanding ko kasi, number one, pwedeng mag-crossover. Para sa akin, walang problema yun. Na kung inumpisahan namin sa 19th Congress, ipapasa at sasaluin ng Senate in the 20th Congress, para sa akin, no issue yun eh. I mean, klarong-klaro na yes, pwede. Ang dapat natin bantayan, kung all of a sudden, sa June 11, pagkatapos basahin ng articles of impeachment, na tapos dapat ang sunod na step ay i-convene na yung impeachment court, ng mga senador, magko-convert kami into an impeachment court, bantayan lang natin dun sa time period na yon kung merong biglang debate, may motion na ngayon. Ang number one motion is bakit pa tayo magkukundi na sa impeachment court kung hindi naman natin din matatapos? So mga ganon. Ang basis ng argument na yun is walang crossover. Yun eh. Yun yung basis. Apo. Pero sa akin kasi, klaro na pwede. Kaya nga, I cannot imagine such a motion or a debate ensuing, no, na magkakaroon pa ng debate tungkol dyan pagkatapos basahin ng articles of impeachment. So, kung smooth lang yan, dapat pagkatapos basahin ng articles of impeachment, magko-convene na kami as an impeachment court. Therefore, uutusan na ang Senate Secretary na padalan mo na ng summons yung impeached official. Opo, padalhan mo na ng summons and then yung corresponding reply ng lahat ng respondents dito, paano po nga kung yan kung wala na ho kayong trial na mangyayari until the opening of the next Congress? Ano po supposed to be ang magiging proseso doon? Yes, yung mga time limits nila para sumagot, ano yun? In effect yun. So, 10 days. Si impeached official, 10 days, sagot ka. Si House prosecutors, 5 days, sumagot din kayo kung gusto ninyo. Pagkatapos, pagka naka-file na yan, medyo magkakaroon tayo ng pause. Magkakaroon ng interregnum. Kasi pagkatapos niyan, trial na eh. Trial na dapat yun. Yun na yung trial na inimit na yung mga lawyers. Ano na yung schedule ninyo? Okay. Prosecution, mag-present ka na ng July, August. Yan. Yan na. So, pero hindi na dapat namin, ang 19th Congress na senador, wag na kami pumasok sa detalye na yon. Ipaubayan na namin yun sa mga senador sa 20th Congress. Opo, yes sir. Yan po ang kaninyo, ang pwede nga pong maging kaparaanan doon sa crossover. Pero, Senador, sa June 11, pwede ba rin mangyari na ilagay sa debate, no, sa floor, yung usapin ng ito ba ay marapat pang ituloy sa next Congress? Can that be put on vote and, eventually, ito po, agam-agam lang naman, na mapatay itong impeachment complaint by majority vote lang ng mga President Senators? Kahapon narinig natin parating ini-stress yung plenary, the plenary power of the body. So, pag sinasabi mo na kasi yung plenary, the plenary body can do everything. Medyo nagchachapi ka, Senator Coco. Sandali po, sir. Sandali po. Medyo napaka-importante nito. Nagpuputol-putol tayo. I hope maayos ang ating linya. Opo. Pwede ka kasi kung... Hello, Senator? Hello? Ay, opo. Senator, kasi po... Okay, sorry. Nasa daan kasi ako, kaya medyo signal. Opo, sige po. So, kasi po kung, di ba, kapag paano ba supposed to be, ano ba ang wordings kapag nag-end ka dito ng walang kontrobersya, may crossover ka, ano ba dapat ang ending nung presiding officer dito? Ano ba dapat ang magiging laman on record
noong pong diskusyon sa plenaryo kapag kayo impeachment court na on June 11? Hindi, dapat automatic na yun. We have here before us the panel of prosecutors to read the articles of impeachment which the House filed before the Senate last February 5, 2025. Pursuant to our Senate impeachment rules, they will now read the articles. Pagkabasa na yun, now we will now take our oath as senator judges of the impeachment court. Dapat ganun, sunod-sunod. Okay, opo. Pero Wala na dapat debate on some other matter. Kasi kaya nga magugulat ako na kung bubuhayin pa ulit yung issue ng carry over or crossover. Kasi sa akin, hindi nga issue yan. So, pwede talaga. okay, opo. Kahit si Senator Risa nga, pinointaw niya kahapon, kung mahilig kayo sa US practice, sinight niya na yung kay Bill Clinton, pinasa rin ng 105th Congress to the 106th Congress. So, walang issue kahit sa Amerika pa kung saan tayo kumukuha ng ating mga authorities. Okay. So, pero pwede naman mangyari din na ilagay ito sa floor at pag-usapan pa rin yung issue yan and the impeachment court to decide whether buhay pa ba ito o hindi. Pwede ba mangyari yon, Senator? Theoretically, pwede mangyari yon. But ang argument against that is just cite the Constitution that ang sabi doon, trial by the Senate shall forthwith proceed. Okay. Pagkasamarili lang natin yan i-dismiss o baliwalain, therefore we are not holding the trial na inutos ng Constitution na gawin ng Senado. Okay. Sige po. So, Senator, ano pong aming mamaya ho ba nasa sesyon kayo? Opo. Ano pong ating aasahan? Will you clarify this matter sa presiding officer para po kaming mga nagmamasid rito po at nag-aantabay, mabigyan din po ng kaliwanagan? Sige po, dapat mag-usap din kami ng parang off the record and then para maintindihan din natin kasi nung na-review ko nga yung exchanges namin kagabi, medyo nai-insert yung plenary power concept eh. So, meron ba siyang gustong sabihin by always referring to the plenary power of the Senate? So, klaruhin natin yun. Kasi dapat, ang importante rito, since hindi naman natuloy na yung June 2 at saka June 3, dapat maklaro what will happen sa June 11. Dapat no surprises sa June 11. No surprises sa June 11. Opo, sige po. Sige, Okay, so dapat no surprises. Opo. dapat. Senator Coco, aasa po kami sa inyo dito dito po sa isyong ito para maliwanagan po tayo. Salamat po, Senator. Salamat po. Thank you. Thank you.